By the way, I'm so excited to you kay ipadayon nato ato ang team series nato that life Christianity is a lifestyle. Every day yun na sa itong pagkinabuhi. And then naka-series na karon sa Standing with Our Convictions series. Alright, Standing by Our Convictions. Ato lang i-review kadali. Kung sa ganyan ang word na convictions, according sa ito natunan last Sunday, conviction means having thoroughly convinced that something is absolutely true, that we take a stand for it regardless of the consequences. Regardless, people will like us, people will support us, people will, kanabang mupilit sa tuwa or mutuo sa tuwa o dili, but we will stand by our convictions sa kung saan tama, kung saan mali, iwas ka. Amen ba? Alright, sana ito na masaktan. Kung saan dili maayo sa atong isig katawang atong ginabuhat mo, iwas ka. Alright, kung sa'y kinahanglan natong baguhon sa atong kinabuhi, because God is watching us 24/7, atong baguhon sa grasya sa Ginoo. Amen ba? Maski stubborn tayo ang love sa Ginoo sa atong kinabuhi. But of course, after nato na grace will never teach us to abuse His goodness. Amen. Abuse His love sa atong kinabuhi. In fact, ang mga tao nga nakasabot na sa grasya, grace people will live a godly life and will live a life that pleases God. Amen ba? Kaya ang tinuod nga nakasabot sa grasya, magbinutan hinuon na siya. Alright? Sana ato na nasabtan. Ato isgutan karon is the essence of biblical grace. Alright? Sabton dyan nato ni, kay daghan kayo mga tao sa itong palibot nga wala kayo ni nasabtan o munang usahay, ginaingnan sila sa uban nga, kamu ba, nagkagrasya-grasya mo, inyong ginatudlo ang grasya, nag-overemphasize mo sa grasya, pero dili maayo inyong pagkinabuhi. Alright, tungod kay wali na nasabtan kung sa ang tinuod na essence of biblical grace or what is the essence of grace in a biblical perspective. So ato nang tanawon kung nato na karong adlaw. Makita na sa Titus chapter 2 verse 11 to 15 that says, "For the remarkable and deserved grace that God brings salvation has appeared to all men." Alright, that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to reject ungodliness and worldly desires. You see that? It teaches us ang grace daw, nagatudlo sa to ang mo reject sa ungodliness and worldly desires and to live sensible, upright, and what? Godly lives. So kamo din na, dili lang ang grasya, naghatag na itong kaluwasan, but also nagatudlo sa tuwa kung saan pagkinabuhi nga tama sa tubangan sa Ginoo. Alright? And then in this present age, awaiting and confidently expecting the fulfillment of our blessed hope and the glorious appearing of our great God, Savior, Christ Jesus, who willingly gave Himself to be crucified on our behalf, to redeem us and purchase our freedom from all wickedness and to purify for Himself a chosen and very special to be His own possession. That's our current position and identity in Christ today, that we are so special in His eyes. Amen ba? Pag-isulti sa mong katapad, we are so special in the eyes of God today. In Christ Jesus. Alright? And who are enthusiastic for doing what is good, tell them these things. You see that? Isulti niya ni Paul kay Titus, who is a leader in the Church of Crete. Alright? And all of us today, tell them these things, encourage and rebuke with full authority. So makita nato nga ang pulong sa Ginoo dili lang encouragement, dili lang puros comfort, dili lang puros panglipay sa tuwa, but also ang pulong sa Ginoo napod sa person nga it rebukes us, it corrects us. Amen ba? Alright? Sana ato anang masabtan. Ug ang grasya mo na tinuod nga essence sa grasya nga mo correct po even sa atong mga dili maayo nga gawin. If you look at the context and read the whole chapter 2, we can find that these statements of the Apostle Paul to Titus, the leader of the church at Crete, which is Greece and southeastern Europe today, focus on practical instructions for what? For Christian living, kung paano magkinabuhi bilang Kristiyano. Muna i-focus sa chapter 2. Within the church and even outside the church, to pursue the kind of life God wants them to live. So, klaro nga, nag-address yun na sa mga legit believers na to the unbelievers. I use the phrase legit believers. May namin mga dili believers. Dili magtotoo. Amen ba? So, are we legit believers here? Say amen? So, kung legit believers ka, para ni sa atong tanan karon. Pag-isulti sa mong katapad, para ni sa atong tanan karon ang minsay sa Ginoo.
Alright? Sana ito na masabtan kay naka-address mo yun siya. Alright? Specifically to legit believers. It also highlights in chapter 2 the very essence of the grace of God that what? Transforms, inspires, encourages, and motivates believers to live of what? To live a godly life and to have a right behavior and attitude toward God and others around them in a way that reflects their faith. Sama sa ginasulti ni James, no? Kanunay, sa James chapter 2 verse 17, our faith is useless apart from good deeds. Or in other translation, without good deeds, our faith is useless, our faith is dead. Sana ito na masabtan. Mo bitaw nang nasabtan nato, Christianity is not just during prayer meeting, Wednesday prayer meeting is not just every Sunday during our service, but Christianity is a lifestyle. Amen ba? Kada adlaw sa atong pagkinabuhi, gikinabuhi nato nga natay kalainan sa mga dili magtotoo tungod kay natay Jesus sa atong kinabuhi. Tungod kay ang pagtuo mawalay buhat, patay. Ingon si James. Sana ato na masabtan. So, ang atong kinabuhi should reflect our faith while anticipating the second coming of Christ. By the way, what's the difference between second coming and the rapture? Ako lang lagitan kadali, although dili naman na itong topic karon. What's the difference between rapture and second coming? Ang rapture sa 1 Thessalonians chapter 4 will happen anytime, any moment. What ang masayad, anak? Alright? And then, mubalik si Jesus dito lang sa panganod. O tanan mga magtotoo, o mga nangamatay na kang Kristo will be resurrected and then musugat sa iyas panganod. Ngayon sa 1 Thessalonians will be caught up, will be raptured. Alright? Muna yung rapture. Pero di siya mutugpad rin sa earth. Di ba, no? That's rapture. Ang second coming, katong 1,000 years nga mo reign siya dire, millennial kingdom, nga mo adto gyud siya dire, uban ang mga believers. Uban kato mga magtotoo, mga believers, uban kaniya mo reign siya dire for 1,000 years. That's the second coming. Di ba, no? So that's the difference between the rapture and second coming. Although, ato man ang mga nisgutan itong mga niagi, pero mag-isgutan tag-usap, anak, hindi na mo itong pinaka-topic dire. Ako lang gilagbitan kay nag-isgut mo itang second coming. Para tayo maglibog, kaya naman naglibog, anak. Kaya abi nila, ang rapture muna ng second coming. No? Alright? Sana ito anang masabtan. So, I entitled this message, The Essence of Biblical Grace, because it is the most misinterpreted, misunderstood, and misheard topic. Ang grasya ba? Though, ang grasya is also the most wonderful, amazing, abundant, relentless, powerful, and transformative truth in the Scripture kung masabtan lang yung sanan. Pero, na-misinterpret sa kadaghanan, kaya biligay nila, ang grasya, mo tolerate lang sa tuwa sa paghimo o dili maayo. Di ba, palo? Sana ito anang masabtan. So, ato rin tanawon karon in a biblical perspective what grace is all about. Sad to say, there are people claiming to be Christians and believers, but their lifestyle, listen carefully, but their lifestyle is not consistent with what God wants them to live. You see that? Sana ito anang masabtan. Alright? Ang ilang pagkinabuhi, ang ilang lifestyle, wala, dili consistent sa kung unsa ang gusto sa Ginoo nga ilang ikinabuhi. Are you listening? Naay mga yunana, gihimo nilang panakikbutas ang grasya and defense mechanism, ang grasya sa Diyos sa ilang paghimo og dili maayo, sa ilang kinaiya nga murag gyapon unbelievers gihapon, sa ilang pagminarite, sa ilang pagpangdaot sa uban, sa ilang pagkagahi og ulo. By the way, hindi ng ulo, pastor. Di ba? Wala paghihumok nga ulo. Pero pagkagahi ulo meaning, bang gahi ba o ka ng karakter ba, maligid mo to o Ginoo ba, di mo to o mga pagsaway, mga correction sa Ginoo. O sa ilang kinilas na inastahan, sad but reality. Amen? Na may naana, and they are claiming Christians, believers, but their lifestyle is not consistent with what God wants them to live. Mao nang ato nang gitun-an karon. And that's why today, let's look at it in a biblical perspective, and by the grace of God, pag masabtan lang nato ni in such a way, God wants us to understand, and we will answer the question, how does the Apostle Paul describe grace in this passage? Katong gibasa kanina sa Titus chapter 2, verse 11 to 15. Kay kung masabtan lang yun nato ni, naagay mahitabo nga milagro sa kausaban sa atong kinabuhi. Amen ba? Naagay milagro, and I call that miracle. Kanang mabago atong kinabuhi. Milagro na ba para sa ko? I don't know sa inyo. Hello? Pag ang tao gikan sa worst na kinabuhi, mabago, for me, that's miracle.
Kay ako lagi sa una lagi, dili gyud maayo akong kinabuhi, mamaot akong kinabuhi sa una, sugarol ko. Diba? Dili maayo, immoral nga tao, bastos nga tao. Dili maayo, dagag gipahilak. Oh, kinsa ka to mga gipahilak ta? Kung ako ko yun, hilak ko, nanana ba? Kaya nga naman, di yun maayo, maot din na ako detalye, kaya ako na ito ikalimutan sa lugay ng panahon. But for the sake of to testify God's grace that is so transforming, unang akong ginatestify, akong karang kinabuhi ba? Alright? Unang, I consider it as a miracle kung mabako yun ang kinabuhi sa tao. Amen ba? Milagro yun ang mabagko ang kinabuhi sa tao. Pero buhay pagbagko, muna usay maka-question ta, Kristohanon ba yun ni sila? Kaya di ba yun mabagko? Kaya ang tinuod na Kristohanon, nagyunay kabaguhan. Amen. Nagyunay kabaguhan sa kinabuhi. Dili pwede wala. Kaya ang Holy Spirit na silang kinasuluran. O ang presensya sa Holy Spirit, mudalan ng kabaguhan sa ilang sulod. Sana ito anang masabtan, my friend. Alright? Before we answer, let's look at the etymology first, the origin of the word grace in the original language, since the New Testament was written in Greek language. Alright? Now, the word grace is from the Greek word charis. Balik na nato ni kamo sabot higit ana dili kay puros grasya ra bino to mensahe diri, pero review lang nato gamay. The word grace is from the Greek word what? Charis. Can you see the word charis? Alright? Diya po gikan ang word na charisma. Alright? Diya po gikan ang word na inibitang second chance o daghan pa. Alright? Which means not just unmerited favor that we usually hear, but it is the special favor of God's amazing, relentless love, mercy, goodness, faithfulness, forgiveness, and second chance. Palapakan na ito ang ginawa na. That's His grace. Alright? It's not just unmerited favor, but a special favor yun sa Ginoo sa atong kinabuhi. That's grace. Alright? Labi na ng second chance nga, despite of our imperfection, despite sa itong karaang kinabuhi kaniadto, despite of our lapses and mistakes in the past, still, gitagaan niya putag another chance sa Ginoo. O munang karon nakabaro ka sa atubangan, natarong atong pagkinabuhi, natarong atong laraw sa atong kinabuhi, kay gitagaan kag chance sa Ginoo. Indeed, our God whom we serve is the God of infinite chances. Amen. Hatag yun chance ang Ginoo. For those of you watching this video, feeling nimo murag nalayo na kas Ginoo, kay feeling nimo you are so sinner, dagat kag nahimo nga dili maayo sa tubangan sa Ginoo. When you humble yourself and then when you go back to His presence, I tell you, you can receive a special chance sa Ginoo, kay He is the God of infinite chances. Hatag yun sa chance sa imong kinabuhi. Pero kinahanglan mo duol ka sa Ginoo, magpaubos ta, muila ta sa itong kagalingon, muangkon ta nga we are sinner, nasipyat ta, nakasala ta, and we have to say sorry for all the things that we have done wrong before Him, and the Lord will give us another chance. Amen ba? Sana ito anang masabtan. Maunang, importante kayo ang pagpaubos, o ang pagpaubos bunga na sa grasya sa atong kinabuhi. And the Bible says, those who are in Christ Jesus are sons and daughters of God. Galatians chapter 3 verse 26. Nahimo ta mga anak sa Ginoo karon tuod na sa iyang grasya pinaagi sa atong pagtuo kay Jesus. And we are now sons and daughters of God today. Para to ang Ginoo anak. We are now children of God. Mga anak na tas Ginoo karon. Amen ba? So nanatay 100% kanang access to His throne of grace, to His altar of grace, and we can come to Him as our Father, as our Abba Father. It's an Aramaic word for father. Alright? Now, so how does the Apostle Paul describe grace in the passage? Atong gibasa kanina sa Titus chapter 2, verse 11 to 15. First of all, it brings us salvation. Can you say the word salvation? Or kalugtasan, or kaluwasan in Cebuano. And this salvation that we experience and receive by faith in Jesus is what? Forever life with God in heaven. Forever. Can you say the word forever? Forever good with God in heaven. From the Greek word Ionia Zoe. Alright, which means, powerfully means a life that God has given through faith in Jesus. And it is what? It is forever. And it is so, if it is forever, it's forever. Palapa na ito ang ginawa na. Kanang gusto na palapa para sa iyan.
So pag mo yung forever, ang kaluwasan nga ito na dawat na experience sa Ginoo, forever yun na. So no amount of sin, no amount of lapses, no amount of kanang sikyat nga pwede makawala, makatanggal, makatake away sa ato ang kaluwasan. Walay makatanggal anak because it's forever. Sana ato anang masabtan. And that's one of our major doctrines as Christians, as Southern Baptist by denomination, that we believe on our eternal security, that we are saved by grace, and that salvation that we receive from God through His grace, right, by His grace through our faith in Jesus, is forever. So we are forever saved. Amen. Para na ito sa mga Ginoo na. Sana ato anang masabtan. Alright? Klaro yun na. Kung di na matanggal, di na mawala, di na laban bawi ang kaluwasan nga ito na angkon. Klaro na sa Romans chapter 8 verse 1 that says, "For there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus." And condemnation there is from the Greek word katakrima, which means eternal punishment and damnation to hell. Kung atong i-revise, there is now no eternal punishment and damnation to hell for those who are in Christ Jesus. Are you in Christ? And therefore, wala condemnation to hell para kanimo. Palakpan na itong ginawa na. Hallelujah! Sana ito na masabtan. So, klaro yun na. Magkitang tanan diya kang Kristo nangaluwas na yun ta. O ang atong kaluwasan forever. Amen. Ngayon sila nga, Pastor, wala may forever. Yes, wala. Pero, except sa among kaluwasan. Kaya forever na. Amen ba? Sana ito anang masabtan. Secondly, it teaches us to live a godly life and make a difference so that the world may know the big difference between us from non-believers. Kita nga mga believers and non-believers. Makita natin na sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 12 and 1 John chapter 3 verse 7 to 10. Makita natin dito, ito na yung gisgutan ito ni Hagi, ito nag-series ta sa buko, sa tanang mga books. Makita natin sa 1 John chapter 3 verse 7 to 10 nga gi-itemize or gi-explain dito ni Apostle John unsay kalainan sa mga believers o dili mga believers. O ang mga believers dili na mo padayon sa paghimog mga butang nga dili maayo. Pero ang mga non-believers mo padayon sa paghimog dili maayo tungod kay ang ilang amahan nga ang devil nagpadayon ever since tukad pa sa una nagapadayon na sa pagpakasala. Di pa no? So, klaro yun na. And that's why we have to live a godly life and we have to make a difference and God's grace will teach us in doing it. Amen ba? Ang grasya mo imutudlo ka na ito, anak. Titus chapter 2 verse 1 to 5 sa Amplified Version, and this is the context of what we have read earlier. And it says, "But as for you, teach the things which are in agreement with sound doctrine." Sound doctrine means tama nga pagtulunan. Alright? Correct teaching. Ang doctrine is from the Greek word didache, which means right teachings. Alright? Sound doctrine which produces men and women of good character. See that? Nga mo produce ang tama nga, tanawa ha, balikan na to. Ang tama nga doktrina, ang tama nga teachings, mo produce niya sa mga tao, sa men and women of what? Good character. So kung tama atong doktrina, tama atong teachings, tama atong pagtuon sa puno sa Ginoo sa church, mo-resulta na siya og kabaguhan sa atong kinabuhi, o mo-resulta na siya og maayong karakter. Ano ba? So ang sekreto sa maayong karakter, good teaching, right teaching of the Word of God. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Munang, pag ginatudluan ta sa pulong sa Ginoo, ginatudluan ta sa Ginoo, ginaremind ta, dawaton din nato with all of our hearts because God's Word will change our perspective. God's Word will change us for the better, for His glory, for God's glory. Amen ba? Sana ato anang masabtan, my friend. Ang sumpay, whose lifestyle identifies them as true Christians. Verse 2, older men, para sa mga 40 pataas. Alright? Sa mga Gen X. O para sa mga magulang dinhi. Alright? Are to be temperate, meaning self-moderate, disciplined, dignified, worthy of respect, sensible, practical, and holistic, sound in faith, in love, and steadfastness, meaning faithful to Jesus in His teachings, and has a Christ-like character. Alright? Sana ito na masabtan. Older men na makitaan niya yung video. Verse 3, para sa mga mothers, kinadali, older women, pag of mind, for those of you watching this video, older women, mga 40s up na siya. Because typically at this age, is the end of childbearing na. Ano po na ang panahon na
sa menopausal period. That's why, kining older women ginaminder sa Bible, mga 40 plus pataas na sila. So, older women, paminog mayo. Alright, this is the word of God. Similarly, are to be reverent in their behavior. Not malicious, gossipers. You see that? Dapat dili mga marites. Lalo yun yan. Ano ginasultin? Kadalasan may gusto mga ginasultin ano yung gossipers, slandering mga women. Kay sa unang pampanahon, ang weakness sa mga kababainan ka ng masigig storya. Alright? Yeah, according sa studies show na more than 3,000 plus ang masulti sa mga babae every day. More than thousands, alright? 1,000 kapin. Alright? 1,000 to 3,000 ang masulti sa mga babae a day ha? Pero sa malalaki, 300 lang kapin. So, klaro kayo, by studies, and then by the Word of God, sukat pa sa una, ang mga babae, yun, palastorya, gina sila, mga ginilang kahinaan. Mauna, na yung mga reminders diri sa Ginoo para sa mga kabayanan, not malicious gossipers, dili mo mga marites dapat, dili mo mga sigig pang, di ba? Gina-consider po na sa balaod oral defamation, na pinag-ebidensya, makasuhan na anak. So, mag-careful ta na. Magsapay-supay. Nor addicted to much wine. Dili, mga palahubog. Kaysa una di ay, mga babae ka niya ito. Laigit, aw. Too much ka nang addicted to much wine. Kung dapat maging addict, dapat ma-addict sa Ginoo. Amen. May pag-ma-addict mo sa numbana. Okay pa kayo. Ano ba yan? Mga asawa. May pa maging addict mo sa mga bana. Ano ba yan? Alright, so that they may encourage the young women, and the purpose, kano ginaremind mo sa Ginoo ani, paminag maayo mga older women, ginaremind mo sa Ginoo ani kay para maging what? Para maka-encourage mo sa mga young women. In other words, kung dili mo good example to follow, how can you encourage your young generations? Di ba follow? Sana inyo nga lang masabtan. Munang, importante nga maayo yun atong kinabuhi, mga older women, alright, mga mothers, nga naadari. Verse 5, Verse 4, so that they may encourage the young women to tenderly love their husbands and their children, to be sensible, practical, and holistic, pure, makers of home. When you say makers of home, who cares for her own family, where God is honored. Kaya malipay yung ginawa na, when you take care of your own family, lipay yung ginawa na, ma-honor yun ang ginawa na. Amen ba? Muna gitawag o makers of home. Nga na ba ito mga mama? Alright, mga makers of home. And then, supay, good-natured, maayo ang kinaiya, being subject to their own husbands. Kaya remember this, na ay sa hierarchy of authority nga, ihatag sa Ginoo sa to sa church o sa pamilya, si Jesus, and then men and women and children. Alright? Sa church, kung yapon, si Jesus, men, women, and then younger generations. Di ba, ano? So, ingon diri, gipinumduman diri, nga ang mga asawa must be subject to their own husbands. And submission means, to be submissive means accepting the authority of your husbands as the head of our family. Amen ba? Mga asawa. Alright? Pero, naisikreto para, siyempre, kamo lang yapon ang paguton, kamo yapon makadecide, usahay. The more you submit, the more na paboran mo, the more we will give favor to you. Alright? Makita sa mga banang okay man, maayo man ang iyong hunahuna. Kaya nabi mo ang mga babae, nabi mo makita, nga dili na mo makita. Dili na instinct, but that's discerning spirit sa iyong kinasuluran. That's the, mapod na ang pinakalindot sa mga kamalainhan. Naamoy mga makita, nga dili na mo makita. Uy, delikado na ba kayo? Naamoy makita, nga dili na mo makita. Ang saka na. Alright? But that's the discerning spirit of a woman. Alright? Maunang, pag nakita namo nga maayo inyuhang discerning spirit, maayo inyuhang kinaiya, maayo inyuhang una-huna, ginapaboran mo sa mga bana. Pero di na ibig sabihin nga kamo ang head sa family. Di ba, no? Still, the father is the head of the family. Kaya mo na, according sa hierarchy of authority nga, gihatag sa to sa Ginoo, and you have to obey that. Amen. Sana ito ang masabtan. Alright? Munang, kabulungon sa imini sa asawa, ako na nagisulti sa itong niyagi, asawa, A-S-A-W-A. Ayaw supaka, aron way, away. Muna, kung di mo gusto nga, away, ayaw supaka. But just kidding, but in a way, I'm just telling you nga, kung pasabot nga, the more you submit, the more we will give favor to you. Alright? Muna, matingala ka nga, muna, ang mama may kang nag-decide. Hindi, oy, actually, nagkakonsulta niya po na sila mga bana. Ginapaboran lang sila, kaya nakita sila mga husbands nga tama ilang una-una.
O mahimo lang tama inyong mga hunahuna kung namoy Ginoo sa inyong kinabuhi. Munang ang mama nga nay Ginoo advantage yun. Amen. Advantage yun ang naay Ginoo sa ilang kinabuhi. Alright? Another verse para sa inyong tanan mga women o para sa mga mama. 1 Peter chapter 3 verse 1 to 4 sa Amplified Version. In the same way, you wives, mga asawa, be submissive to your own husband. Gisulti na pong usab through Peter. Not to others, subordinate, not as inferior mo, ubos mo sila ha, but out of your respect for the responsibilities entrusted to husbands and their accountability to God. Because we are accountable to God, manubag mis Ginoo kung say nga kahitabo sa among pamilya as the father, as the head of the family. And so partnering with them, so that even if some do not obey the word, for those of you watching this video, for those of you nga mga mama, mga asawa nga naamoy mga bana nga di mo tuo Ginoo, dili mo tuo pulong sa Ginoo, dili gani mo uban usay sa pagsimba. Alright, panilaw maayo. So that even if some do not obey the word, they may be won over to Christ. You see that? They may be won over to Christ without discussion by the godly lives of their wives. You see that? Sa maayong kinaiya o maayong pagkinabuhi sa asawa, ang ilang mga unbelieving husbands ma-won over to Christ. You see that? Kay nakita sa inyong maayong kinabuhi, maayong kinaiya. Sumpay, when they see your modest example, that you are example to follow, not proud and respectful behavior, together with your devotion and appreciation, love your husband, encourage him. Hello mga asawa, love your husband, encourage him. Kaya sa mga bana, sa mga lalaki, wala na ang gikinahanglan. Kanang i-encourage me, kaya ako po nagtabang sa mo, it motivates us every time makadungog ni kanang ganing compliments nga, Pang, salamat kay Pang, salamat sa imong pagpugi ka namo, and sometimes, bihira lang namo na madungog. Of course, madungog namo sa inyo ha. Pero ang uban, mo na reklamo sa mga bana nga, di sila ma-appreciate silang balay. So sana, ato anang ma-appreciate, balimay ka sa Ginoo karon nga atong i-appreciate ato mga, inyong mga bana, silang paghago sa inyong aron lang makaprovide sa inyong mga basic necessities, alright? Encourage him, and I like this, kani pinakalas, enjoy him. Oh, enjoy him as a blessing from God. Are you enjoying? Are you enjoying your husband as a blessing from God? Or basig mo nagwa na mo na enjoy? Enjoy daw. Enjoy him. Oh. Enjoy me. Enjoy him as a blessing from God. Tungod kay blessing sila gikan sa Ginoo. Kung imo nang buhaton ang imo mga unbelieving husband, mahimo yan ang mga believer, matuo yan sila sa Ginoo. Kaya nga naman, makita nila si Jesus na naka-work sa imong kinabuhi. Amen ba? Amen. Sana ito nang masabtan. Are you enjoying? Are you enjoying your husband as a blessing from the Lord? Alright? Ako, ma-reflect ba sa pagtudlo, sa pagkinabuhi, no? Kaya, gina-enjoy man, alright? Sige, sana ito na masabtan. And lastly, before I close, it is not only about our salvation. Grace is not about teaching us to live a godly life as believers, but it is also applicable and necessary to all areas of our personal, professional, and Christian life. Amen! Dili lang sa atong kaluwasan, kaya sa imong God, na yung mga tao, mga believers, na ginisbutan lang ang grasya pagkaluwasan. Pagkaluwasan ang topic, grabe makaistorya ng mga grasya. Pag sa ubang aspeto sa Christian life, di na may isbutan ng grasya. Sa paghatag, walay grasya. Sa pag-alagad, walay grasya. Sa pagwali, walay grasya. Alright? Kanang murabag ang grasya sa kaluwasan lang yun. Kunya, pag magpabadlong, murag, dito pagin na panakikbutas ang grasya, no, dili mo na. Kaya kahit sa pagdisiplina, kahit sa pagbadlong, di ba? Ang grasya, dili man gud mo tolerate o mali. Mo na conviction. Amen. Sana ito na masabtan. Alright? So, ang grasya, sige, applicable sa husband ako, ang grasya applicable and necessary in all areas of our personal and professional and Christian life, in our lifestyle or pagkinabuhi or gawi, in our daily conversations atong pagpanulti, para dili tama mahimong number 1 marites, alright? Kay gamiton lang nato atong mga bakba sa pagdaig sa Ginoo, dili para sa pang minarites. Sa nato anang masabtan in our conduct, sa
sa atong pag-asta para dili ta maingnan nga hambugiro o hambugira sa atong mga sa mga tao sa nagatan-aw sa atong mga kinabuhi, because whether we like it or not, people are watching our lives, people are observing our lives also kahit kauban nato sa mga trabaho. Alright? In our work and labor sa atong pagpanginabuhi, nga mahimot ang honest sa atong mga transactions. For those of you watching this video, mga workers, mga laborers, mahimot ang honest sa atong mga transactions so that our employer will trust us. Alright? So that our customer will trust us, our workmates will trust us, and of course, ang atong mga students, kung mga teachers ta, they will also trust us. Amen. Kaya nga naman, makita sa atong pagpanarbaho, pagpanginabuhi, ang grasya sa Ginoo nga nagalihok sa atong kinasuluran. Unsa pa, in our giving, sa atong paghatag, nga dili ta ginapugos, dili ta ginahadlok-hadlok og impierno, apan kinasing-kasing sumala sa kadako sa grasya sa Dios diha kang Kristo sa atong kinabuhi. Kaya ay mga uban mga tao nga manghadlok aron lang muhatag ang mga tao. Paghatag ha kay matulog og impierno. No. Remember Romans chapter 8 verse 1, dili na ta dili na ta maadto og impierno. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen ba? So, dili na pwede ipanghadlok-hadlok sa tuwa ng area sa giving nga, kung di mo muhatag ng impierno. No. Pero muhatag ta because grabe, nag-uumapaw ang grasya sa atong kinabuhi. And that's why, because we are blessed, because we are now in Christ, and because we are now in Christ, and we have Jesus, and we are charito, we are highly favored and blessed, that's why we can give. And that's why we can serve God. Amen. Sana ato anang masabtan. Alright, dili na kinahanglan halok-hadlokon kay ang tinuod nga mga nakasabot sa grasya sa Ginoo, mas mahinatagon hinuon na sila. Ano ba? Alright, and the greatest motivation that we have in giving is our love for God and His grace sa atong kinabuhi. Unsa pa? Sa unsa pang area sa atong kinabuhi? In our prayer life, sa atong pag-ampo, as we have 100% access to the altar of grace and presence of God. So anytime, anywhere, we can come to God in prayer with confidence. Muna makaduol ka sa presensya na itong langit ng Amahan with confidence. And we can call Him our Abba Father, an Aramaic word for Father. Abba Father. Alright? O pansinon ta, o paminawon ta kanunay sa atong Amahan. Tungod kay kita, mga anak na niya. Diya sa atong pagtuo kay Jesus. Amen. Sana ato na masabtan. Never ta mahimong disturbo sa atong langit ng Amahan. So munang hangtod karon nagapadayon ta sa pag-ampo tungod kay natay 100% access to the altar of grace and presence of God. Unsa pa? In sharing the gospel, pagsangyaw and teaching and preaching ministry sa pagtudlo, pagwali of the word of God. No, like Peter and Paul, grasya gyapon na sa Ginoo, nakatudlo ta, nakawali ta, nakasangyaw ta, grasya na sa Ginoo. And unsa pa, in our parenting responsibility sa atong pagpadako o pagbansay sa atong mga anak as parents, alright, grasya gyapon na sa Ginoo, dili ta makapanghambog nga na nakahuman sila sa eskwela, natarong ilang kinabuhi, nabuutan sila or unsa man ilang kinabuhi karon. It's only by the grace of God nga nagalihok sa atong kinasuluran as parents, and that's why nabuhat nato tong part para sa ila o para sa atong mga anak. Amen ba? Sana ito na masabtan. It's all by the grace of God. Alright? Sana ito na masabtan. And in all other areas and aspects of our Christian life, tanan grasya. Pakisulti sa praise, tanan grasya. Tanan grasya. Hallelujah. Palapakan na itong Ginoo anak. Sana ito na masabtan. Kung nahimot ang professional karon, natay trabaho, natay akong sweldo, o tama-tama lang, o sa atong kahimtang karon, sa atong status karon, remember this, it is all by the grace and special favor of God sa atong kinabuhi. Nothing less, nothing more. Amen ba? They are all byproducts of God's amazing, God's abundant and relentless grace sa atong kinabuhi. Amen! Tungod kay Jesus na nasa atong kinabuhi. Mga students kinadari, kung makahuman mo eskwela, nahimo mong professional someday somehow, remember this, grasya na sa Ginoo sa inyong kinabuhi. And at the end of the day, unsay purpose ani? Alright? At before ana,
ang grasya po di ay will also discipline us when we abuse His goodness, when we become proud, arrogant, and continue to sin, because He is also a just God. That's one of the attributes of God. He is also a just God. So take note of this. Grace never spoils and tolerates sinful habits, demonic practices, proud, superior, and arrogant attitude. Makita na sa Hebrews chapter 12, verse 4 to 13. Na kung yung mo nang basahon, mo disiplina po ang Ginoo siyang tinuod ng mga anak. Amen. So kung tinuod ka ng mga anak sa Ginoo, magpabuyag ta, magpapadayon ta sa paghimog dili maayo, disiplinahon ta sa Ginoo. Amen. O ang bottom line sa pagdisiplina sa tuwa, His love for us as His children. Wow. Maunang ang tinuod ng mga anak sa Ginoo, di na magina magpadayon sa pagpakasala, mabag-o yun ang kinabuhi, o na yun ay pagbago. Kaya ang grasya sa Ginoo nga nag-uumapaw sobra-sobra, mulihog siyang kinasuluran, kunya mumanifest na sa gawas sa iyang pagkinabuhi. Amen ba? So nato ang masagtan. Maunang sad but reality, na imuingon nga, basig dili na siya Kristuhanon, kaya wa may pagbago sa iyang kinabuhi. Of course, we're not judging, pero makita biya sa atong bunga ang atong pagtuo. Amen? Sana ato na masabta. Daagi dapat pagpagpo sa atong kinabuhi. Alright? Now, what's the main purpose for all of this before I close? Kung sa mga yun anong atong mga ginatunan ang grasya? Anong ang tanan sa atong kinabuhi, sa atong Christian life? Grasya mga yun tanan, bunga mga yun tanan sa grasya. Why is everything in us a byproduct of grace? So that at the end of the day, listen to this, at the end of the day, we can realize that there is nothing to boast. Amen ba? There is nothing to brag about, knowing that it is all by the grace of God in Christ, through the power of the Holy Spirit, who is now residing and living inside of us, who is our real doer, performer, and producer. Palapan na ito ang Ginoo. Kaya siya may nag-perform, siya may nag-produce, siya nag-pamuhat, pinaagi sa atong kinabuhi. O muna'y grasya, dili pinaagi sa atong self-effort na pagpaningkamot. Amen. Nakaserve ta, nakaalagad ta, nakapadayon ta sa paghimo og maayo sa tubangan sa Ginoo, nakapadayon ta sa pag-eskwela, nakapadayon ta sa pagpanarbaho, nakapadayon ta sa pagpadako sa atong mga anak, tungod kay ang grasya sa Dios nagalihok sa atong kinasuluran. Amen ba? Ug dili na self-effort. Grasya sa Ginoo na nga nagamotivate sa tua. So at the end of the day, dili ta makapaghinambog maski gamay. Amen. And all the credit, all the credit, all the glory belongs to Jesus, the grace and truth. Ano ba? Kanang gusto nga palakpak para sa iyo. Sana ito ang masabtan, and that's the word of God. And this is the biblical essence of grace. I request everyone to please rise and let's come to the Lord in prayer. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Yes, inihang itindugan karon. I know nagministeryo ang Ginoo kanimo personally. Sa kadaghan-daghan na atong gisbukan karon, atong nadunggan, I know na ay specific truth na i-reveal sa imo sa Ginoo karon according sa imong gikinahanglan as His child, as His children this morning. So response with commitment, my friend. Response with commitment. Response with thanksgiving. And say to Him, Lord, thank you for all your words, for all your reminders. Na ang tanan di ay nga nasa ako karon akong gina-enjoy are all byproducts of your grace. Your abundant, your amazing, your relentless grace. Labi na sa ato mga parents, kung nabuhat mo nato itong part as parents, hindi natulad kay maayo ta, bright ta, natay credentials, because of His relentless grace working powerfully in and through our lives. Ikan sa sunod. God's grace in Christ to the power of His Holy Spirit. Kung makita nato nga participation sa Triune God na ang hapon even sa atong pagkinabuhi bilang Christian. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you for your words. Tas nato itong makamot and receive the blessing from Him. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you and will give you peace today, tomorrow, and beyond. In Jesus' name, all God's people will say,
Amen o amen. Kanang gusto nga palapat para sa Ginoo. Ako gihangi ang tanang